nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya mo. Sabi ni Luna. Prente lang nakaupo si Samuel habang nakatingin sa kanya. Last week pa ako nakauwi. Alam ko kasing kapag nalaman nilang nakauwi ako, magpapa-welcome party pa sila. Gusto ko muna magpahinga. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong sasabihin na umuwi ka na. Nga pala, bakit mo pala ako in-invite ng dinner? Hindi ko masabi sa fiancé ko kung sinong totoong kasama ko. Kasi, hindi pa nila alam na nakauwi ka na. Tumango naman si Samuel bilang pagsang-ayon. Panay ang daldal ni Luna habang kumakain kasabay si Samuel habang tahimik lamang itong nakikinig sa kanya. Si Samuel ang uncle ng fiancé niya na si Joshua. Nang matapos sila sa pagkain, nagtaka si Luna nang mapansin na huminto sila sa isang hotel. Anong pinaplano mo? Gulat na tanong niya kay Samuel. Wala itong sinagot at lumabas lang sa kotse. Natatakot na lumabas si Luna kaya nanatili na lamang siya sa kotse bago pa niya matawagan si Joshua. Ay bumukas na ang pinto sa gilid niya at kinuha ni Samuel ang phone niya. Don't call him. Seryoso nitong sabi. Hinila siya nito palabas ng sasakyan. Ramdam na niya ang kaba. Nagpumigla siya dito para makatakas. Pinansandal siya sa kotse at na-corner ng malalaki nitong braso. Malalaman ni Joshua ang kabasos ang ginagawa mo ngayon. Hindi ka na nahiya. Pamangkin mo si Joshua. Fiancé niya ako. Sigaw ni Luna rito. Shut up. Maotoridad nitong sabi dahilan kaya natahimik siya. Makinig ka sa akin. This is for your own good. Kilala kita, Luna. Hindi mo hahayaan na maliitin at pastusin ka ng mga tao. Prove me right. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mong gawin para sa sarili mo. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong niya. Maibibigay ako sa iyong room number ng hotel and key. Huwag ka magdalawang isip na buksan ito at tingnan ko sinong nasa loob para malaman mong wala akong balak na gawing masama sa iyo. Katulad ng iniisip mo, mananatili lang ako rito sa labas. Hihintayin kita. Saka ako i-explain sa iyong lahat kapag nakabalik ka na. May binigay na keycard sa kanya si Samuel. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ito. Pumasok naman si Samuel sa loob ng sasakyan habang siya ay nanatiling nakatayo habang nakatingin sa card key. Hindi alam ni Luna kung ano nagtutulak sa kanya na pumasok sa loob. Pero pakiramdam niya ay kailangan niyang malaman kung sino ang nasa hotel. Nilakasan niya ang loob at pinuntahan ng hotel room 507. Nang nasa harap na siya ng room 507, ay bumuga siya ng hangin para makalma ang puso niyang malakas ang pagtibok. Parang hindi ko kaya. Bulong niya sa sarili. Aalis na sana siya at babalikan si Samuel sa loob nang makita niyang bumukas ang room 507 dahil sa food service. Thank you. Nakangiting sabi ni Joshua sa staff bago sinara ang pinto. Wala itong damit pang itaas at tanging boxer lang ang suot pang ibaba. Ang plano niyang pag-alis ay hindi niya naginawa. Bumalik siya sa room 507 at sinwipe ang keycard. Pagkabukas niya sa pinto, naabutan niyang si Joshua na nakikipaghalikan at hinahaplos ang hubad na katawan ng babaeng kasama. Ang kapal ng mukha niyo! Malakas na sigaw ni Luna. Napatigil ang dalawa. Gulat na gulat si Joshua nang makita siya. Sinugod niya ang babae at hinila ang buhok nito. Panay ang pag-awat ni Joshua sa kanya, ngunit hindi niya tinigigan ang babae. Mahal, tama na. Huwag mo akong pigilan ah. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong mahal. Sa sobrang galit ni Luna, ay malakas na sinipa niya si Joshua at tumilapon. Dahil sa gulong ginawa ni Luna, ay dumating ang mga staff at pinigilan siya. Panay naman ang iyak ng babae. Namumula ito sa sobrang dami ng kalmot at hindi pa maayos ang buhok dahil sa pagsabunot niya. Nakahawak naman si Joshua sa balakang nito. Gago ka? 2 taon mo ako niligawan. 7 taon naging tayo. Nangako pa sa akin na papakasalan mo ko tapos niloloko mo lang pala ako. Ang lakas pa ng loob mong humarap sa akin araw-araw at sabihing mahal mo ko pero patalikod mo pala ako niloloko. Kung wala nang makahawak sa kanya, ay sinugod na niya ulit ang dalawa. Wala siyang iniluha habang kaharap ang 2 manloloko. Puro galit ang nararamdaman niya sa mga ito. Pinabitaw niya ang mga hawak sa kanya, saka siya umalis doon. Hinabol pa siya ni Joshua. Sorry na. Patuloy na paghingi nito ng tawad. Mahiya ka naman. Nakaboxer ka pa talagang humabol. Pagtataray niya dito. Patawarin mo ko. Babawi ako sa'yo. Hindi ko sinasadya.
Dagdag pa nito, pagak na natawa si Luna. Lumapit siya kay Joshua at hinaplos ang pisngi nito. Alam kong mahal mo ko at papatawarin mo ko sa ginawa ko. Babawi ako, pangako. Patuloy na pagdadaldal nito. Meron pa akong hindi nagagawa sa'yo. Bulong niya sa fiancé. Ngumiti siya rito at tinuhod ang gitnang parte ng katawan ni Joshua. Malakas itong napasigaw sa sakit, gumulong-gulong pa sa sahig. Mahal kita, pero mas mahal kong sarili ko. Walang kasal na matutuloy. Itinapon niya sa pagmumukha ni Joshua ang suot na engagement ring at bumalik kay Samuel. Akala pa niya ay umalis na ito sa sobrang tagal niya sa loob, pero tahimik lang itong naghihintay sa kanya. Nang mapansin ni Samuel ang pagdating niya, ay tumingin ito sa kamay niya. Congrats for waking up. Bati pa nito. Hindi niya ito pinansin at dumiretso sa kotse. Tahimik lang ding nag-drive si Samuel. Akala niya ay iuuwi na siya nito, pero nagulat siya nang huminto sila sa may dagat. Lumabas sila at dinala siya ni Samuel sa may dagat. Pinaupo sa buhangin. Bakit mo ko dinala rito? Gusto ko nang umuwi. Pagod na sabi niya kay Samuel. Kapag umuwi ka, makikita mo lang si Joshua sa bahay. Natahimik siya sa sinabi nito. Nang marinig ang pangalan ng fiancé, ay hindi na niya mapigilan pa ang maiyak. Nanatiling tahimik si Samuel sa tabi niya at hinahayaan siyang mailabas ang lahat ng pinipigilan niyang luha kanina. Nang pagod na siyang umiyak, ay napatawa siya. Sorry, ayos lang. Ilabas mo lahat ng yan. Pero ipangako mo sa akin, ngayon mo lang iiyakan ng lalaking yun. No man deserves your tears, Luna. Mahinang sabi ni Samuel. Paano mo nalaman na nanloloko si Joshua? Ilang taon ka rin sa States tapos kakabalik mo ng last week. Nanatiling tahimik si Samuel. Hindi man lang sinagot ang tanong niya rito. Pero ayos lang din. Mas mabuting malaman niya ang lahat bago pa siya matali ng tuluyan kay Joshua. Nanatili sila roon hanggang sa mag-umaga. Hindi rin naman siya makatulog lalo na't ayaw tumigil ng utak niya sa pag-iisip kung ano nga ba ang kulang sa kanya. Ano ang hindi niya kayang ibigay kay Joshua na hinanap pa nito sa iba? Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. O kapag may gusto kang malaman o itanong. Nagbigay ng business card sa kanya si Samuel. Nagtaka siya kung bakit ito mabait sa kanya, pero tinanggap pa rin niya ito. Hinatid siya ni Samuel pa uwi. Kinalma niya ang sarili bago pumasok sa loob. Nakita niya si Joshua sa sala na mukhang hinihintay siya. Dumiretso siya sa hagdan para tumungo sa silid niya. Ngunit napatigil siya sa pagyakap nito mula sa likod. Tama na. Wala na tayo. Ayoko na. Ginamit ni Luna ang lakas niya para maalis sa yakap nito. Pagkadiretso niya sa silid niya, ay kinuha niya ang lahat ng gamit at isinilid sa maleta. Naghahanda na siyang umalis nang makitang nakaluhod si Joshua sa harapan ng pinto niya. Lalaki lang ako, Luna. Natutukso. May pangangailangan ba ako bilang isang lalaki na hindi mo maibigay? Sex lang naman yun eh. Wala namang iba. Nakikipagkita lang ako sa kanya para makipag-sex. Yun lang. Ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako, hindi na kita lolokohin. Please, huwag mong putulin ng engagement. Naghihintay si Daddy sa kasal natin. Patuloy na paghingi nito ng tawad. Huwag kang mag-alala. Ako magpapaliwanag sa Daddy mo kung anong nangyayari at kung bakit ko pinutol ang engagement. At isa pa, Joshua, huwag mong ginagamit sa akin ang salitang lalaki ka at natutukso. Hindi sa lahat ng lalaki katulad mo. Hindi ka makapaghintay. Ibibigay ko naman ang sarili ko sa iyo kapag naikasal na tayo. Naghanap ka pa ng iba. Panay pang tanong ko sa sarili ko kung anong maling nagawa ko. May kulang ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Pero na-realize ko lang, I am enough. Ikaw lang ang gago. Dumiretso siya sa pag-alis doon at kahit na panay ang pigil ni Joshua sa kanya, kinuha niya ang kotse niya at umalis doon. Napakagatlabi siya habang nagdadrive at pinipigilan ng maiyak. Nagbalak siyang maghanap ng bakanting kondo. Ngunit bago pa siya makapagsimula sa paghahanap, nakatanggap na siya ng text. Saan address pa tong tinext ni Samuel? Tanong niya sa sarili. May tinext kasi sa kanya na address. Kahit na hindi niya alam kung ano iyon, ay pinuntahan niya pa rin ang address. Sinalubong naman siya nito, kinuha pa ang maleta niya na nasa backseat. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Luna rito. Naisip ko lang na baka naghahanap ka ng kondo. I have a condo here.
Hindi ko ginagamit dahil sa tapos ng bahay na pinagawa ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil pababayaran ko pa rin sa'yo ang condo monthly hanggang sa mabuo mo na yung bayad at mapapasayo ang condo na to. Paliwanag sa kanya ni Samuel. Dumiretso sila sa elevator. Nang makarating na sila sa 6th floor, ay pumasok sila sa condo ni Samuel na magiging condo na rin niya. Nandito pa yung mga gamit ko pero konti lang naman. Kukunin ko rin siya kapag may free time na ako. Hindi naman siguro nakakaabala ang mga gamit ko, di ba? Hindi naman. Salamat. This is the second time na tinulungan mo ko. Salamat ulit. Nakangiting pasasalamat niya rito. Tinur pa siya ni Samuel sa malaking kondo nito. Nakatanggap ng tawag si Samuel kaya ito umalis. Pabagsak na humiga si Luna sa malaking sofa na kasing laki ng bed niya. Naggrocery pa siya at pinuno ang ref. Inayos rin niya ang mga gamit niya. Wala na silang ginalaw na design dahil gustong-gusto niya ito. Lalong-lalo na ang silid. Pagkahiga niya sa kama ay naamoy niya ang pabango ni Samuel. Kinabukasan ay nagising siya nang panay ang ring ng phone niya. Ano ba to? Ang ingay? Inis niyang reklamo. Umupo siya sa kama at tinignan ang mga notifications ng phone niya. Nawala ang antok niya nang mag-click ang link na sinend sa kanya. Nakita niyang isang video kung saan siya nagwala at sinabunutan ang babae ng ex-fiancé niya. Hindi rin nagtagal nang pinatawag siya sa opisina at nawalan siya ng trabaho dahil doon. Teka, saglit lang po sir. Ako po ang biktima. Bakit ako pang nawalan ng trabaho? Hindi makapaniwalang tanong ni Luna. Tanga ako. Oo nga pala. Kumpanya nga pala to ng mga Conrado. Nang malaman siguro ni Mr. Conrado na napahiya ang anak niya na si Joshua dahil sa video na yon, tinanggalan niya ako ng trabaho. Niligpit ni Luna ang mga gamit niya at umalis na roon sa kumpanya ng pamilya ni Joshua Conrado. Pagka-uwi niya sa kondo ay nakita niya roon si Samuel. Sorry kung pumasok ako na wala ka. Tahimik ko lang sanang aalisin ang mga natirang gamit ko rito. Are you okay? Bakit mo dalang mga gamit mo sa trabaho? Mabilis na lumapit sa kanya si Samuel at kinuha nito ang mga dalang gamit niya. Nilapag ito sa maliit na mesa sa sala. Wala na akong trabaho. Inis niyang sabi rito. Mukhang nagalit si Mr. Conrado sa iskandalong ginawa ko sa anak niya kaya tinanggalan ako ng trabaho. Pwede ka magtrabaho sa kumpanya ko. Offer sa kanya ni Samuel. Saktong-sakto dahil kailangan ko ng sekretary. Kakabalik ko lang kasi sa trabaho at wala pa akong mahanap ng sekretary ko. Isa pa, kilala na kita. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Napaka-workaholic mo kaya. Saglit na napag-isip si Luna. May bayaran pa siya kay Samuel sa kondo nito. Wala na siyang source of income. Baka mapalayas pa siya kapag hindi nakapagbayad. Hinanap niya ang resume niya at binigay iyon kay Samuel. You can interview me. Matapang na saad ni Luna, dahilan kaya napangiti si Samuel. Tiningnan nito ang resume niya at nagsimula na itong tanungin siya. Confident naman siya sa mga sagot niya habang seryoso lamang na nakakinig sa kanya si Samuel. Then, you're hired. Nakangiting sabi ni Samuel. Welcome to Severino Company. Nakipag-shake hands sa kanya ang binata. Naghanda na siya dahil bukas na bukas rin ay papasok na siya sa trabaho. Hindi niya alam kung minamalas ba siya o siniswerte dahil palaging may backup para sa kanya si Samuel sa tuwing may mangyayari sa kanya. Hindi na rin niya nakita pa ang video na mukhang pinabilit na. Baka ang ama ni Joshua ang nagpadelete noon. Pagkapasok niya sa opisina ni Samuel ay napansin niyang may kausap ito. Na-delete na po ang video, sir. At kinasuhan na rin namin ang nag-post at nagpangalat. Saad ng lalaking kausap ni Samuel na naka-all black at may earpiece pa ito sa tenga. Ikaw ang nagpa-delete ng video? Tanong ni Luna rito. Yumuko ang bodyguard at lumabas. Umayos naman ang upo si Samuel at itinuro ang upuan na nasa tapat nito. Lumapit siya at umupo sa bakanting upuan. Bakit mo ginawa yun? Tanong pa niya rito. Hindi nakita ang itsura ni Joshua ron. Lalo ng itsura ng babae. Dahil sa magulo nitong buhok. Hindi nakita. Mukha mo lang ang visible ron. Ikaw ang masisira. You can get your revenge, Lana. Na hindi kailangan na pati ikaw ay masira. Mahinahon na sagot nito sa kanya. Tumango si Luna rito at nagpasalamat. Tinuro ni Samuel ang table niya. Nasa loob lang ito ng office. Bakit nandito sa loob ang table ko? Takang tanong ni Luna. Para makita kita. Mabilis na sagot ni Samuel
dahilan kaya natigilan siya sa pag-aayos ng table niya. I mean, para malaman ko kung tamang ginagawa mo. At kung may tanong ka, mabilis ko lang mo sasagot. Malapit lang tayo, ganun. Patuloy na paliwanag ni Samuel. Okay, gets ko naman. Shadow kang defensive. Natatawang sabi ng dalaga at umupo na. May inilapag naman ng mga papeles si Samuel sa mesa niya. Napanganga sa dami nun. Ilang taon akong wala at maraming natambak. Dahilan pa nito, napabuga siya ng hangin at sinimula ng trabaho niya para naman may matapos siya. Lumalapit lang siya kay Samuel sa tuwing kailangan niya ng pirma nito. Wala ka bang stump? What if wala ka dahil may business meeting ka? Tapos kailangan na talaga ng pirma mo. Urgent na urgent. Hindi ako mawawala. Hindi na ako aalis. Seryosong sagot sa kanya ni Samuel at nakipagtitigan pa sa kanya. Siya na lang ang nag-iwas ng tingin dahil pakiramdam niya ay may iba itong pinapahiwatig sa kanya. Hindi na siya nagtanong pa at pinagpatuloy ang trabaho niya. Naging maayos naman ang trabaho niya sa tabi ni Samuel. Hindi siya nito pinapabayaan at wala na ring Joshua na nanggugulo. Binlock na niya ang number nito na panay pa rin ang tawag sa kanya. Mabuti na lang talaga at hindi nito alam kung saan siya nakatira. You have a meeting po, sir. Magalang na sabi ni Luna kay Samuel na busy sa pagpirma ng kontrata. I'll be there in a minute. Seryoso nitong sagot. Hinanda na ni Luna ang gagamitin niya. Nang tumayo si Samuel ay lumapit siya rito. Saglit lang, sir. Pagpapatigil niya rito nang lalabas na sana ito. Hindi pa maayos ang necktie niyo. Tinapik ni Luna ang balikat ni Samuel pagkatapos niyang ayusin ang necktie nito. Nang tumingin siya sa mga mata nito, ay natigilan siya at na-realize ang ginawa niya. Hala, sorry po. Thanks. Nauna na itong lumabas. Napatampal na lamang siya sa noo niya at kaagad na sumunod sa amo. Pagpasok nila sa meeting room ay nagpunta kaagad ang atensyon ng lahat kay Samuel. Nakasunod lamang si Luna sa likod nito. Uncle, you're back. Napatayo pa sa gulat si Joshua. With Luna? Kumunot ang noo ni Joshua nang makita siya nito. Umupo si Samuel habang siya ay nakatayo lang sa gilid nito. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bulong nito sa kanya. Tumayo si Samuel at kumuha ng extra chair at binigay sa kanya. Ang mga taong nasa meeting room ay nagulat nang masaksihan ang ginawa ni Samuel. Nagsimula na ang meeting. Napapansin niya ang pagnanakaw ng tingin ni Joshua sa kanya, ngunit nag-focus lamang siya sa pinag-uusapan. Nang matapos ang meeting, ay bumalik na sila sa opisina. I didn't know you're back. Biglang sumunod sa kanila si Joshua. Kailan ka pa nakauwi? At kailan ka pa nagkaroon ng pake kung kailan ako uuwi? At kung mananatili pa ako sa States for good? Biro ni Samuel. Your fiancé is my secretary, by the way. Ex-fiancé, sir. Pagtatama ni Luna rito. Oh, my bad. Ex-fiancé, I mean. Pangaasar ni Samuel. No, Sir Joshua. Stop calling me uncle. Magkaedad lang tayo. Well, mag-alang ka naman, so okay lang din. Pero nandito ka kasi sa kumpanya ko. Kumpanya ko, Joshua. Huwag mo akong tatawaging uncle sa loob ng kumpanya ko. Pamilya lang tayo kapag may family gatherings. Remember that. Nanatiling tahimik si Luna sa pwesto niya. Hindi nakialam sa dalawa. Kami talk, Luna. Hindi kita makontak eh. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Please, let's talk. Pangungulit naman nito. Napatingin sa kanya si Samuel at napansin nitong hindi siya komportable. Working hours. Nagtatrabaho ang sekretarya ko. Leave. Maotoridad na saad ni Samuel rito. Ayaw pa sanang umalis ni Joshua, ngunit nang napansin nito ang masamang tingin ni Samuel, ay wala itong nagawa kundi ang umalis. Maghihintay ako hanggang sa matapos ka. Huling sabi ni Joshua bago umalis. Napabuntong hininga na lamang si Luna. Nang matapos ang trabaho niya at gabi na, hindi niya alam kung uuwi pa ba siya. Lalo na't sinabi ni Joshua na maghihintay ito sa labas. Hindi ka pa uuwi? Why? Sure ka naghihintay pa rin yun hanggang ngayon? Nakangising tanong ni Samuel. Saka lang niya naalala na ang pinakaayaw ni Joshua sa lahat ay ang maghintay. Napailing na lamang siya kaya sumabay siya kay Samuel sa pagbaba. Hinatid na rin siya nito sa kondo niya. Wala siyang nakita ni anino ni Joshua. Mabuti na lang talaga at wala ito pagkalabas niya sa trabaho. Dahil ayaw niya itong makita, lalong-lalo na ayaw niya itong makaharap. Kinabukasan, paalis na sana siya papuntang trabaho nang may nag-doorbell. Nang buksan niya ang pinto ay sumalubong sa kanya si Joshua. Katulad niya ay gulat na gulat din ito nang makita siya.
Anong ginagawa mo rito sa kondo ni Samuel? Kunot noong tanong nito, saka ito pagak na natawa. Kaya pala ayaw mo nang makipagbalikan sa akin. Nilalandi mo si Samuel. Akala mo siguro makukuha mo ang gusto mo ngayong nasa puter ka na niya. Ano? Binigay mo sa kanya pagkababae mo. Wala kang papala sa akin kaya sa uncle ko ikaw lumapit. Wow lang Luna. Ganyan ka pala kalandi. Napakunot ang noon ni Luna sa pinagsasabi ni Joshua. Huwag mo kong itulad sa'yo. At saka isa pa, binenta na sa akin ni Samuel ang kondo niya kaya sa akin ito. Pagmamayabang ni Luna. Sa'yo na. Paano mo na-afford ang 25 million? Nagtaka si Luna sa sinabing pressure sa kanya ni Joshua. 1 milyon lang naman ang sinabi sa kanya ni Samuel. Pinaalis na lamang niya ito at nagtungo na sa trabaho. Hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Joshua na 25 million. Magkano nga ulit yung kondo mo? Tanong ni Luna kay Samuel habang nagtatrabaho. 1 million. Sagot nito habang ang tingin ay nasa computer. Tumayo si Luna at pinagtimpla ng kape si Samuel. Coffee, sir. Thank you. Tinanggap ni Samuel ang kapeng binigay niya at ininom habang hinihipan. Hindi ba 25 million yung presyo ng condo unit mo? Biglang napaso si Samuel sa iniinom na kape dahil doon ay napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Joshua sa kanya. Bago pa makasagot si Samuel ay nakatanggap ito ng tawag. Nagpaalam ito saglit sa kanya at lumayo ng konti para sagutin ang tawag. Napansin niyang problemado ang lalaki na bumalik sa upuan nito. Ano po yun, sir? May problema po ba sa kumpanya? Can you be my girlfriend? Seryosong tanong sa kanya ni Samuel. Nanlaki ang mata ni Luna sa gulat dahil sa biglaang pagsabi nito. Okay, listen. Pinaupo siya ni Samuel sa bakanting upuan at seryosong tumingin sa kanya. Ang tumawag kanina sa akin ay si Mommy. Saka ko lang naalala habang nasa States ako. Panay ang pangungulit niya sa akin na magdala ng babae. Kapag bumalik na ako rito sa Pilipinas to settle, can you please do me a favor? Ipapakilala kitang girlfriend kay Mommy. Kilala ko ng mami mo, Samuel. Kilala niya ako bilang fiancé ng pamangkin mo. Akong bahala. Basta pumayag ka lang. Hinawakan ni Samuel ang kamay niya para lang pumayag siya. Napatingin siya sa kamay ni Samuel. Sakop na sakop ng kamay nito ang maliit niyang kamay. Kaagad niyang binawi ang kamay niya nang naramdaman na tila nababaliw na ang puso niya sa sobrang pagsabog nito. Sige na, papayag na ako. Napaiwas siya ng tingin dito. Thank you. Mabilis na yumakap sa kanya si Samuel sa sobrang tuwa. Bukas ng gabi din, susunduin kita sa kondo mo. Dadalhin kita sa pa-welcome party na gawa na naman ni Mommy. Parang bata ito na sa sobrang tuwa. Nang napansin ni Samuel ang posisyon nila at kung gaano kalapit ang mukha nito sa mukha niya, ay mabilis itong napabitaw at lumayo. Susunduin kita bukas ng gabi. Pag-uulit nito at bumalik sa upuan at naging busy ulit sa computer. Napatikim si Luna at bumalik na sa trabaho. Mabilis lang na dumaan ang mga araw. Naghahanda na si Luna para sa pa-welcome party ng pamilya Severino sa pagbabalik ni Samuel. Sinuot niya ang damit na bigay sa kanya ni Samuel. Nag-ayos na siya at hinihintay na lang ang pagsundo sa kanya ni Samuel sa kondo. Napatingin si Luna sa salamin habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Bakit kaya ang bait-bait niya sa akin? Simula nang bumalik siya rito sa Pilipinas. Dati naman ay sobrang grumpy niya sa akin eh. Kung hindi lang talaga sila magtito ni Joshua, baka isipin ko may gusto siya sa akin. Oo nga pala, matagal na palang hindi magkasundo si Joshua at Samuel. Baka ito lang yung nakita niyong opportunity para asarin si Joshua, kaya nagiging mabait siya sa akin. Naputol ang pag-iisip ni Luna nang nag-text sa kanya si Samuel at sinasabing nasa baba na ito. Kinuha na niya ang bag niya at cellphone bago lumabas. Dali-dali siyang pumunta sa parking lot. Ngunit napatigil siya. Bakit nga ba siya excited na makita si Samuel? Magpapanggap lang naman siyang girlfriend nito para asarin si Joshua at para tumahimik na ang mommy nito. Nakita niyang nakasandal ito sa kotseng dala at may bitbit na bulaklak. Natulala pa ito nang makita siya bago inabot ang bulaklak sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sariling amuyin ang bulaklak na binigay nito. Ngayon ka lang nakatanggap ng bulaklak. Nawawala ng kulay ng bulaklak dahil sa sobrang pag-amoy mo. Pangaasar pa sa kanya ni Samuel. Ngayon lang ulit ako nakatanggap ng bulaklak. Sa naaalala ko, nakatanggap lang ako ng bulaklak nung first anniversary namin ni Joshua. Simula noon, di na ako nakatanggap pa ulit kahit na birthday ko or anniversary naming dalawa. Sa simula lang siya ma-effort.
Habang tumatagal, parang ako na lang yung nagpapatibay ng relasyon namin. Dahil hindi pa ako bumibitaw. Sa simula lang pala siya magaling. Wow, ngayon lang ako nagising. Akala ko, sobra-sobra na yung binibigay niya sa akin. Bare minimum lang pala yun. Natawa na lamang si Luna sa katangahan niya noon. Nanatiling nakikinig sa kanya si Samuel hanggang sa nakarating sila. Pinugbuksan pa siya nito ng pinto at inalalayan. Dala ang bulaklak sa kabilang kamay, ang isa naman ay ginamit niya para hawakan ang kamay ni Samuel. Nagulat pa ito sa ginawa niya bago ngumiti. Pagkapasok nila sa loob, ay kaagad silang sinalubong ni Mrs. Severino. Matagal ka na palang umuwi rito, sa Pinas. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ina pa ba ang turing mo sa akin? Nasaan ang girlfriend mo? Bakit kasabay mo ang fiancé ni Joshua? Napatigil ito sa pagsasalita nang mapansin ang magkahawak na kamay nilang dalawa ni Samuel. Sinubukan niyang bumitaw pero hinigpitan lang iyon ni Samuel. Masyado ka namang OA, mommy. Nandito na po ako at yun ang mahalaga. And meet my girlfriend, Luna. Humalik si Samuel sa pisngi ng ina at hinila siya diretso sa dining area. Halatang nagulat si Mrs. Severino sa nalaman na girlfriend siya ni Samuel. Pero may galang pa rin siya nitong winelcome. Nandoon na ang lahat at mukhang sila na lang ang inihintay. Nagulat pa ang mga ito pagkapasok ni Samuel na kasama siya. Pinaghila siya nito ng upuan at pinaupo. Nagbago bigla ang atmosfera at ramdam niyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Mukhang maling desisyon ang pagsama niya kay Samuel. Hindi ka man lang nahiya, Samuel. Pinatulan mo talaga ang ex-fiancé ng anak ko. Sabi pa ni Mr. Conrado. Hindi ba? Dapat mas mahiya ka. Dahil hinayaan mo magloko ang anak mo. Ikakasal na nga, naghanap pa ng ibang maikama. Nakangiting sagot ni Samuel dito. Aba, bastos tong anak niyo ah. Ganyan ba ang hangin sa States nang lumaki ang ulo mo? Galit nitong sigaw. Tama na. Samuel, anak, tumigil ka na. Pagpapatahimik ni Mrs. Severino kay Samuel at ama ni Joshua. Anak, pasensya ka na at na-pressure kita sa paghahanap ng girlfriend. Kaya ang malapit sa iyong pinili mo. Pero sana man lang. Bago pa matapos ni Mrs. Severino ang sasabihin nito, ay tumayo na si Samuel. Anong mali doon? You all know akong nauna. Binabawi ko lang ang dapat sa akin. Matapang na sagot ni Samuel sa mga magulang niya. Nasa kanya na si Luna. Pinakawalan niya pa. He cheated, Mom. Hindi maintindihan ni Luna ang ibig sabihin ni Samuel. Hindi na siya nakapagtanong nang nahila na siya ni Samuel palabas. Hindi na rin siya nagtanong nang mapansin na wala sa mood si Samuel. Hinatid siya nito sa kondo at umalis na lang bigla. Nag-aalala siya para sa binata. Mas nag-aalala pa siya kay Samuel kaysa sa kung anong sasabihin ng mga tao sa gathering kanina. Kinabukasan ay hindi niya kinausap si Samuel na mukhang wala pa rin sa mood. Baka pinagsisihan nito na sinama siya at pagpapakilala bilang girlfriend. Hanggang sa gumabi na at papauwi na sila ay hindi pa rin sila nag-uusap na dalawa. Galit ka ba? Papauwi na sana si Luna nang biglang nagsalita si Samuel. Ako? Bakit naman ako magagalit? Takang tanong ni Luna rito. Bakit siya pa ang tinatanong sa Samuel naman ang mukhang galit? Dahil sa nangyari kahapon. Did I upset you? Mahina nitong tanong. Hindi ha, ano ka ba? Natawa na lamang si Luna. Makinig ka sa akin. Thank you dahil pinagtanggol mo ako sa harapan nilang lahat. Yun ang unang beses na naipagtanggol ako sa ganong klaseng pagtitipon. Sa tuwing minamaliit ako at binabastos ni Mr. Conrado, parang walang narinig si Joshua. Hindi man lang niya ako pinagtatanggol sa ama niya. Kaya salamat sa ginawa mo kahapon. Nakala ko nga, ikaw ang galit eh. Nagsisisi kang ako ang pinili mong magpanggap na girlfriend mo. Kaya hindi na kita kinausap dahil baka masungitan mo pa ako. Mawalan pa ako ng trabaho. Hindi ako ganyan kababaw, Luna. Seryoso nitong sabi. Hindi ko pinagsisisihan na pinakalala kita sa kanila. At hindi lang yun ang kaya kong igawin para sa'yo. Nalinaw na nila ang nangyari kahapon kaya bumalik na sila sa dati. Nag-aasaran at nagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Hindi naman iyon naging hadlang para makagawa ng maayos ang trabaho nilang dalawa. Mas nakakagana nga magtrabaho dahil sa pagiging mapagbiro ni Samuel. Ang laki talaga ng pinagbago mo simula nang bumalik ka rito. Palangiti ka na, padatawa, palabiro, sobrang daldal pa. Hindi ka na mukhang masungit. Biro ni Luna kay Samuel. Nasa isang restaurant silang dalawa. Sabay na nag-lunch. Naisipan nilang sa labas na kumain.
Nakakasawa ring palagi nilang pagkain sa kantin ang kinakain. Habang kumakain ay napansin ni Luna ang isang pamilyar na babae. Sa tingin mo, nag-break kaya silang dalawa ni Joshua? Tanong ni Luna kay Samuel. Nilingon naman ng binata ang tinitingnan niya. Mukhang mabilis lang ang karma ni Joshua. Biro pa ni Samuel. Kayaan mo na. Kumain ka na dyan. Akong kasama mo kaya sa akin ka mag-focus at sa pagkain. Napakagatlabi si Luna. Pinigilan ang sariling matawa at hindi na lang niya pinansin ang babae ni Joshua. Ayaw na niya ng gulo. Sapat na ang pagsabunot at pagbubugbog niya sa babae noon. Hindi nga siya nagkamali. Bigla na lang umabot sa kanya ang balitang galit na hinarap ni Joshua ang babae at ang lalaki nito. Nangyari kay Joshua ang ginawa nito kay Luna. Ang karma nga naman. Akala niya ay tatahimik na si Joshua dahil sa nangyari rito. Nagulat na lang siya nang kada uwi niya ay naghihintay ito sa labas. Hatid na kita. Nakangiti nitong sabi. Hindi iyon pinansin ni Luna at nagganap ng taxi na masasakyan. Galit ka ba dahil hindi kita hinantay nung araw na sinabi ko sa'yong hihintayin kita? Hindi na kita hinintay kasi tinaboy na ako ng mga tauhan ni Samuel. Wala akong nagawa kasi kumpanya naman to eh. Kaya heto ako ngayon. Babawi ako sa'yo. I want you back, Luna. Seryoso ako. Napatitig si Luna kay Joshua. Pinigilan ang sariling matawa. Mabuti na lang at may humintong taxi sa harap niya kaya nakaiwas siya sa lalaki. Sa lahat ng sinabi ni Joshua, mas naagaw ng pansin niya ang sinabi nitong pinaalis ni Samuel si Joshua. Kaya pala wala si Joshua, pinaalis na pala nito. Sinabi pa ni Samuel na wag na siyang umasang naghihintay si Joshua. Kaya pala ganun kasi pinaalis na. Natawa na lamang si Luna. Habang tumatagal, nahahalata na niya ang ginagawa ni Samuel. Konting-konti na lang talaga, mapapatunayan na niya sa sarili niya na may gusto ito sa kanya. Bahala nang sabihin na delolo siya ng iba. Ginugulo ka pa rin ba? Tanong sa kanya ni Samuel habang nagtatrabaho sila. Oo. Bahala na siya. Walang pakailam na sagot ni Luna at pinagpatuloy ang tinatrabaho. Totoo namang wala nang pakailam si Luna kay Joshua. Ang nakakainis lang ay ang patuloy na pangungulit nitong makipagbalikan sa kanya. Nasa isang mahalagang business meeting si Samuel at dahil masama ang pakiramdam niya ay hindi na siya sumama rito. Pero work from home pa rin naman siya. May contact siya kay Samuel dahil nasa kanya ang schedule nito. Next naman po sir ay business meeting with Mr. Garcia. Paalala lang po sir, millions po ang makukuha natin sa kanila kapag po napapayag natin sila. Tigilan niyo pong katigasan ng ulo ninyo. Paalala ni Luna sa boss niya habang katawagan ito. Naagaw ang atensyon niya nang tunog ng doorbell. Saglit lang sir ha, baka ito ng pizza ko. Pagpapaalam niya rito, pero hindi pa rin niya pinutol ang tawag. Feel ko talaga magaling ka na. Ayaw mo lang humabol dito. Tila nagtatampo pang sabi ni Samuel. Tinawanan lang niya ito. 3 days kasi ang business trip ni Samuel at magtatatlong araw na ito roon. Totoong magaling na rin naman siya. Kahapon pa. Isang araw na lang din naman kaya hindi na siya humabol pa rito. Kahit na anong pakiusap pa nito. Pagka bukas niya ng pinto ay nagulat siya. Nag-aakalang ang pizza na ito. Joshua? Gulat na tawag niya sa pangalan nito nang makita niya ito sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? I still love you. Let's talk please. Ayusin natin to. Nagpumilit itong pumasok. Lasing ka. Umuwi ka na. Matigas na sabi ni Luna rito. Ramdam niya ang kaba sa puso niya, lalo na't mukhang wala na sa tamang pag-iisip si Joshua dahil sa alak na nainom nito. Let me eat. Ayoko sabi. Umuwi ka na. Sigaw niya rito. Ngunit nagpumilit itong pumasok. Luna, ano nangyayari? Rinig pa niyang sigaw ni Samuel at hindi niya napansin na katawagan pa pala niya ito. Papatayin na sana niya ang tawag, ngunit nabitawan niya ang cellphone para humawak sa pinto at pigilan si Joshua na pumasok sa loob ng kondo niya. Ngunit talagang mas malakas ito kaysa sa kanya, kaya malakas nitong naitulak ang pinto. Napasigaw si Luna sa sakit na naitulak din siya nito at nabasag ang isang vase. Napahawak siya sa braso niya nang maramdamang mahapdi roon. Napakagatlabi siya nang mapansin na nasugatan siya ng bubog ng vase. Ikaw kasi, hindi ko sinasadyang maitulak ka. Kasalanan mo kasi. Tinulungan pa siya nitong tumayo. Tinulak niya ito palayo sa kanya. Aalis na sana siya para maghanap ng tulong, ngunit mabilis na isinara ni Joshua ang pinto. Ginawa niya ang lahat para makatakas dito. Nagpupumigla siya ngunit mas lalo lang siyang nasasaktan sa kamay ni Joshua.
Nang mapansin ni Luna na nasa sahig pa ang kanyang cellphone at hindi pa napapatay ang tawag nila ni Samuel, ay kinuha niya ito. Ah, shit! Malakas na sigaw ni Luna sa sakit nang tinapakan ni Joshua ang kamay niya para hindi makuha ang cellphone. Paulit-ulit pa nitong tinapakan ng cellphone niya hanggang sa masira ito. Hindi siya nito pinatayo at malakas na sinampal. Huwag mo akong sinusubukan, Luna. Alam mong hindi mahabang pasensya ko at nauubos na ito dahil sa kaartehan mo. Malakas na sigaw at sinampal pa siya ulit. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw ni Luna at sinubukan na magpumiglas. Ngunit sinabunutan lang nito ang buhok niya. Sa tuwing sinusubukan niyang makatakas, ay mas lalo lang siyang nasasaktan. Talagang masasaktan ka. Huwag ka na kasing magmatigas. Galit nitong sigaw sa kanya at sinakal siya. Malaking utang na loob mo sa akin. You're nothing without me. Hindi mo kaya na wala ako. Baka nakakalimutan mong ang pamilya ko nagpaaral sa'yo nang namatay ang mga magulang mo. Isa ka sa scholar ng pamilya namin. Pasalamat ka nga nakatapos ka ng college dahil sa amin. Tapos yun ang igaganti mo. Napahawak si Luna sa kamay ni Joshua na nakasakal sa kanya. Hindi siya makasalita dahil sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya. Napaiyak na lamang siya dahil hindi niya alam ang gagawin at unti-unti na rin siyang nawawalan ng hininga. Gago! Rinig niyang malakas na sigaw dahilan kaya tumilapon si Joshua at nabitawan siya nito. Napahawak si Luna sa leeg niya habang nauubo. Hinahabol ang hininga niya. Pinatayo siya ni Samuel at mahigpit na niyakap. Malakas siyang napaiyak sa bisig nito. Safe na siya. Yun lang ang nasa isip ni Luna sa mga oras na iyon. Walang pakailam sa mga sigaw ni Joshua dahil patuloy pa rin itong binubugbog ng mga bodyguard na kasama ni Samuel. Mahigpit lamang siyang yumakap sa binata. Yung business meeting mo kay Mr. Garcia. Mahinang sabi ni Luna rito. Mas mahalaga ka. Malambing nitong sabi. Sorry na tagalan ako. Sorry hindi kita naprotektahan. Sorry kung ang gago ko. Patuloy na paghingi ni Samuel ng tawad. Nakatulog siya sa bisig ni Samuel at nagising siya sa silid niya. Nakita niyang may kausap na lalaki si Samuel. Thanks, Doc. Pasalamat nito sa lalaking kausap bago umalis na ang lalaki. Nang mapansin ni Samuel na gising na siya, ay lumapit kaagad ito sa kanya. Kailangan lang palitan yung bandage na sa braso mo. Huwag ka rin munang humawak ng mabibigat. Wala namang nabaling na butok sa kamay mo kaya gagaling din yan. And also, ang leg mo. Mararamdaman mo pa rin yung hapdi. At saka, Huy, nanginginig ka. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Samuel nang mapansin niyang walang tigil ito sa panginginig. Napansin rin niya ang pamumula ng mga mata nito. Tumayo si Samuel at tumalikod sa kanya. Umiiyak ka ba? Tanong niya. Kahit na nakatalikod ito sa kanya, ay nakakita niya ang paggalaw ng balikat nito. Halika rito, Samuel. Sabing lapit ka sa akin. Maotoridad niyang pagtawag nang hindi mo lang ito nakinig sa kanya. Nang marinig nito ang pagtaas ng boses niya ay dali-dali itong lumapit. Hindi na nga nagkamali si Luna. Umiiyak nga ito. Napangiti siya at tinuyo ang luha nito. Okay lang ako. Ngunit umiling lang ito sa kanya dahilan kaya siya natawa. Hindi umalis si Samuel sa tabi niya. Ito ang nagpapalit ng bandage niya sa braso at naglalagay ng ointment sa kamay at leeg. Hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Kaya na niyang pumasok sa trabaho. Hindi ka pa magaling. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Baka nakakalimutan mo akong amo mo. Ako masusunod sa kung pwede ka nang pumasok o kung kailan hindi pa. Patuloy na pagmamaktol nito. Sir, maayos na ako. Kapag patuloy kang ganito, magagalit talaga ako. Kunwaring pagbabanta ni Luna rito. Napansin pa niyang nagdalawang isip si Samuel. Sige na nga. Pero hindi ako aalis sa tabi mo Dapat nakikita kita. Parang tumigil na si Samuel. Ay pumayag na siya sa gusto nito. Bumalik na siya sa trabaho. Napapansin niya ang pagbabago nito. Nagiging maingat na ito sa kanya na para bang isang mamahaling vase na kailangang ingatan para hindi mabasag. Speaking of vase, biglang naalala ni Luna ang nabasag niya. Nga pala sir, nabasag ko po pala yung vase niyo. Magkano po ba yon? Ikaltas niyo na lang sa sweldo ko. Pagkausap ni Luna kay Samuel, seryoso naman itong tumingin sa kanya. Seryoso ka dyan? Dahil nga sa vase na yun kaya ka nasugatan. Inalis ko na mga madaling mabasag sa kondo mo. Pinalitan ko na lahat ng nandun. Galit na sabi ni Samuel na para bang sinisisi pa nito ang vase kung bakit ito nabasag. Saan nga pala tayo kakain ng lunch?
Napatawa si Luna sa biglaang pag-iiba ng mood ni Samuel ng pagkain ng usapan. Para itong babaeng napaka-moody. Lalabas tayo. Magbibihis lang ako. Excited pa na sabi nito. Sige, magbihis ka na dyan. Hihintayin na lang kita sa labas. Kinuha na ni Luna ang wallet at phone niya at lumabas. Huwag kang lumayo. Hintayin mo ako. Rinig pa niyang sigaw ni Samuel. Napailing na lamang siya para tuloy siyang bata dahil dito. Kailangan pang bantayan na para bang gagawa siya ng gulo kapag nawala sa paningin nito. Habang hinihintay si Samuel na matapos, bigla niyang nakasalubong si Joshua. Luna, Masaya pa tong lumapit sa kanya. kamusta ka na? Di ako nakalabas sa amin eh. Lalo na't kinausap ni Uncle si Daddy tungkol sa nangyari nung isang araw sa atin sa kondo mo. Naalala mo palang kapal pa rin ang mukha mong humarap sa akin. Lasing lang ako noon. Sorry. Ikaw kasi. Pinainit mo lalong ulo ko. Nasaktan tuloy kita. Pagkat na natawa si Luna, hindi niya alam kung humihingi ba ito ng tawad o sinisisi siya sa lahat ng ginawa nitong pananakit. Ang alak, nilalagay sa tiyan, hindi sa utak. Huwag kang bobo. At hindi ko kailangan ng sorry mo. Hindi ka pa nakontento sa panloloko mo sa akin. Sinaktan mo pa ako. Alin ba sa salitang hindi na ako makikipagbalikan sa'yo ang hindi mo maintindihan? Pagsagot ni Luna rito, napansin pa niyang napipikon na ito. Nang humakbang ito papalapit sa kanya, dahilan kaya napaatras siya sa takot na saktan na naman siya nito. Sa pag-atras niya ay may humawak sa bewang niya upang pigilan siya. Ngayon ay si Joshua naman ang napaatras nang makita ang katabi niya. Kulang pa yata ang mga pasa at bugbog mo sa katawan. Gusto mo ng round 2? Pag-aanyaya pa ni Samuel kay Joshua. Walang sabi itong umalis. Hinila siya ni Samuel paharap dito. Hindi ba sinabi kong huwag kang umalis nang wala ako? Malambing pa nitong pangnanermon sa kanya. Hindi niya alam kung pinapagalitan ba siya nito o nakikipag-usap ito sa bata sa sobrang lambing ng boses. Nag-drive na si Samuel at nagtungo sila sa isang restaurant para mag-lunch. Habang hinihintay na maluto ang pagkain nila, ay nagkwentuhan muna silang dalawa. Hindi ko gets ang family tree nyo. Paano ka naging uncle ni Joshua? Kunot noong tanong ni Luna. Ang alam ko lang kasi ay uncle ka ni Joshua. Hindi ko alam kung bakit at kung paano eh. Halos magkaedad lang naman kayo. Kapatid ko ang mami ni Joshua. Simpleng sagot lang ni Samuel. Akala ni Mommy di na siya magkakaanak, pero dumating ako. Unang nagkaanak si Mommy. Tapos naikasal si ate nung nabuntis si Mr. Conrado. Kaya halos magkaedad lang kami ng pamangkin ko. Ah, gets ko na. Pero hindi lata na matanda na yung mommy mo ah. Parang bata pa rin. Napakaganda. Tumango-tango si Luna nang magets na ang lahat. Kung bahay lang sana ang kapatid ko na disiplina sanang maayos si Joshua. Tukoy ni Samuel sa ina ni Joshua na kapatid nito. Kung ayos lang magtanong, bakit namatay ang ate mo? Ayos lang naman kung wag mong sagutin. Nagsisi si Luna sa tanong niya. Napaka-insensitive naman yun. Bakit ba niya ayon sinabi? Na-aksidente yung ate ko. Hindi ko alam pero pakaramdam ko parang may mali sa pagkamatay niya. Kasi pagkamatay ni ate, napunta ang lahat ng yaman niya at mana niya kay Mr. Conrado. Seryosong sabi ni Samuel. Hindi pa rin ito kumbinsido na aksidente lang ang pagkamatay ng ate nito. Tumango lamang si Luna. Naintindihan niya ang ibig sabihin pero ayaw niyang makialam lalo na't wala siyang alam sa totoong nangyari. Isa pa ay hindi naman siya parte ng pamilya. Pagbalik nila sa kumpanya, nagtaka si Luna nang mapansin na parang kakaiba ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Grabe naman makatingin. Para namang ang laki ng kasalanang nagawa ko sa kanila. Bulong ni Luna sa kanyang sarili. Mukha namang walang napansin si Samuel dahil patuloy lang ito sa paglalakad. Akala ni Luna ay guni-guni lang niya ang mga iyon. Pero nagpatuloy ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya sa kumpanya for whole weeks. Ayos ka lang. Parang hindi ka mapakali dyan. Ilang araw ka ng lutang. Wala ba kayo napapansin sa kapaligiran niyo, sir? Mahinahon na tanong ni Luna. Wala naman. Maganda pa rin naman ang kaharap ko. Biro pa nito. Inirapan niya ito dahil wala itong kwentang kausap. Talagang maganda yan eh. Akong kaharap mo eh. Pagtataray ni Luna rito. Sir naman kasi, kakaibang tingin nila sa akin. At alam mo pa kung anong umabot sa aking balita. Alam mo, mukhang hindi mo alam. Chill na chill ka lang eh. Natawa si Samuel sa pagiging sarcastic niya. Alin ba dun? Yung kumakalat na issue na may relasyon tayo habang kayo pa ni Joshua.
Nainagaw kita sa kanya kaya nag-resign ka sa dati mong work. At sa akin nagtatrabaho para mas madalas na tayo magkasama. Apektado ka dyan. Wala namang ni isa na totoo sa chismis eh. Kalmadong sabi pa ni Samuel. Tama nga naman ito. Wala namang katotohanan ang mga sinasabing balita ng iba. Ang ikinabahala lang niya ay baka maapektuhan ng trabaho at posisyon ni Samuel sa kumpanya. Fine, gagawan ko ng paraan. May tinawagan si Samuel. Hindi niya alam kung anong ginawa nito, pero wala nang kumalat pa na chismis kinabukasan. Video na lang at pictures ang kumalat. Nang makita niya ang video at pictures, ito ay mga ebidensya ng pangloloko. At alam niya kung sino ang nagpakalat noon. Ang weird lang dahil hindi man lang nakaramdam ng sakit si Luna. Hindi katulad ng dati. Hindi na siya apektado sa mga panlolokong ginawa sa kanya ni Joshua. Posible kaya makamove on ng ganito kabilis? Takang tanong niya sa sarili. Pinakausap mo na naman ang sarili mo. Pangaasar sa kanya ni Samuel, inirapan lang niya ito. Mas nabahala pa si Luna nung may kumalat na kasama ang pangalan ni Samuel kaysa sa issue ngayon ni Joshua. Bakit di mo na ako kinakausap? Galit ka ba dahil sa pinakalat kong video at pictures sa pag-cheat ni Joshua? Tanong sa kanya ni Samuel. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakamove on sa kanya. Bulong pa ni Samuel sa sarili nito. Nang dahil mahina ay hindi niya narinig. Hindi nakausap ni Luna si Samuel dahil busy siya sa trabaho. Hindi naman niya sinasadyang wag itong pansinin. Parang bata talaga. Sir, ang OA niyo naman. Sa dami ng tinambak niyong trabaho sa akin, you expect na makikipagkwentuhan pa ako. Dapat dagdag pay to eh. Reklamo ni Luna rito. Napakamot ng ulo si Samuel at napatingin sa bunduking papeles na nasa mesa niya. Bumalik na rin si Samuel sa mesa nito at ginawa ang trabaho. Hindi niya mapigilan ang pagmasdan si Samuel. Alam na niya kung anong sinisigaw ng puso niya. Mahal niya ito. Unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Kinabukasan, nakita na naman niya si Joshua. Gusto na niyang tapusin ang lahat, kaya nilapitan niya ito. Luna. Naging masaya kaagad ito nang makita siya. May dala pang rosas. Magkita tayo mamayang gabi sa restaurant. Naitetext ko sa'yo. Pumunta ka at huwag mo akong paghintayin. Na-excite naman si Joshua sa sinabi niya. Tinanggap ni Luna ang binigay nitong bulaklak saka siya pumasok na. Nilapag niya ang bulaklak sa mesa at nagsimula ng magtrabaho. Pagkadating ni Samuel, napako kaagad ang tingin nito sa bulaklak na nasa mesa niya. Saka ito nakatanggap ng text. Napansin niyang tila wala sa mood si Samuel simula nang makatanggap ng text. Hindi niya rin ito tinanong. Pagkatapos ng trabaho, ay dumiretso kaagad siya sa restaurant kung saan siya makikipagkita kay Joshua. Hindi na siya nag-abala pang magbihis dahil makikipag-usap lang naman siya rito. You're here. Nakangiting salubong sa kanya ng lalaki. Dumating kaagad ang order nila pagkadating niya na mukhang in-order niya ni Joshua. Hindi ko na patatagalin pa. Gusto kong sabihin sa'yo na tumigil ka na. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. But still, thank you. Dahil sa ginawa mo, mas nalaman ko kung gaano ko kamahal ang sarili ko. Nung nasira tayo, hindi ako tuluyang nasira. Dahil hindi ako iniwan ng sarili ko. Ginawa kitang mundo ko. At yun ang pinakamaling desisyon ko. Dapat sarili kong mundo ang inuna ko. At wala nang iba. Kahit respeto man lang sa pinagsamahan natin, please. Itigil mo na to. Mahinahon na pagkausap ni Luna rito. Dahil ba sa kanya? Nakayukong tanong ni Joshua habang nilalaro ang pasta na nasa mesa. Oo, mahal ko siya. Kung yan ang tanong mo, buong pusong pag-amin niya rito. Anong meron sa kanya? Bakit siya? Alam mong pinagkaiba mo sa kanya? Heto, nag-order ka kagad kahit na hindi mo naman alam kung anong gusto ko. Hindi ako kumakain ng pasta, Joshua. Mas lalong allergic ako sa tomato. Ilang taon naging tayo pero simple mga impormasyon tungkol sa akin. Hindi mo alam. Tapos tatanungin mo ko kung anong meron sa kanya na wala ka? Marami. Maraming Joshua. Mahinahon na sagot ni Luna rito. At saka isa pa, Joshua. Wala akong utang na loob sa'yo. Hindi ikaw ang nagpaaral sa akin. Si Samuel ang gumastos ng pag-aaral ko. Nalaman ni Luna ang lahat nang may makita siyang isang files tungkol sa scholar ng mga Severino. Doon niya nalaman na si Samuel pala ang gumastos ng pag-aaral niya. Ginawa ko na lahat para hindi kayo magkatuluyang dalawa. Pero bakit kayo pa rin hanggang sa huli? Bulong nito sa sarili. Salamat sa pakikinig. Aalis na ako.
Pwedeng kahit na huling pagkakataon, samahan mo akong kumain rito. Huling-hiling sa kanya ni Joshua. Para tumigil na ito ay sinamahan niya ito sa pagkain. Hinayaan rin niya itong ihatid siya. Nagpapasalamat siya dahil tinupad ni Joshua ang usapan nila. Hindi na ito nangulit pa. Pero parang lumalayo naman sa kanya si Samuel. Ramdam niyang umiiwas at lumalayo ito sa kanya. Gusto kong ayusin mong schedule ko sa Sunday. And I will give the address. Ikaw na mag-ayos ng lugar. Seryosong sabi sa kanya ni Samuel. Para saan po, sir? Alam ni Mommy na hindi kita girlfriend. Para sa blind date ko. Pakiayos ang lugar. Pagkatapos nito, iyong sabihin ay umalis ito. Napanguso si Lona. Alam niyang hindi pa rin magwo-work ang blind date ni Samuel sa babaeng gusto ng mommy nito. Pero nasasaktan pa rin siya dahil alam niyang pupunta roon si Samuel. Paano kapag nagustuhan ni Samuel ang babae? Labag man sa loob niya ay kailangan niyang gawin na tama ang trabaho. Hindi naman na-disappoint si Samuel sa ginawa niya. Naghintay lang siya sa kabilang mesa habang inihintay naman ni Samuel ang ka-blind date nito. Ngunit ilang oras na ang dumaraan, hindi pa rin ito dumarating. Nag-text sa kanya si Samuel at inutusan siyang magtimpla ng kape. Nag-request pa siya sa restaurant na makihiram ng kusina nito at naghanap ng pwedeng gamit para sa kapeng tinitimpla niya. Sir, kape muna sir. Binigay ni Luna ang tinimplang kape kay Samuel. Kaagad naman itong tumayo. Hinila siya ni Samuel at isinandal sa malapit na pader at hinalikan. Nanlaki ang mata niya sa ginawa nito. Napapikit siya at unti-unting sinabayan ang galaw ng labi nito. Hindi ko na matiis. I'm jealous. Please, be mine. Sir, yung kadate niyo po. Pag-iiba ni Luna ng usapan. Nahihiya siya rito. Tumugon pa talaga siya sa halik nito. Hindi siya pupunta. Paki-cancel na to. Namumula pa rin ang mukha ni Samuel sa ginawa nito sa kanya. Sayang naman ang lugar, sir. Ang mahal pa naman dito. Dan ikaw na rito. Anong gusto mo? Tawagan ko pa si Joshua para sa'yo. Para naman magamit niya to. Hindi masayang. Sarcastic na sabi ni Samuel. Nagtaka si Luna dahil bigla na naman itong nagalit sa kanya. Ano bang problema niyo? Naiinis sa tanong ni Luna rito. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Ang sungit-sungit mo pa. Bumabalik na naman yung ugali mo. Pagkatapos mo akong halikan, nagsusungit ka. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano bang problema mo? Ano bang meron kay Joshua at nahihirapan kang bitawan siya? Nagkabalikan na kayo. Aalis ka na sa kumpanya at babalik ka na sa kanya. Iiwan mo ko at babalikan mo na siya. Bakit ka pa makikipagbalikan sa taong niloko ka na kung meron namang lalaki na willing kang mahalin ng tama? Ano bang meron sa kanya? Ano bang mali sa akin? Bakit hirap na hirap kang makita ko? Unti-unting lumambot ang mukha ni Samuel habang nakatingin sa kanya. Samuel, mahal kita. Mahal kita. Tangina, mahal kita. Kahit anong gawin kong pagpipigil sa puso ko, hindi ko magawa. Minamahal ka pa rin ito. Sinuntok ni Samuel ang dibdib nito. Tama na yan. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Samuel para pigilan ito. Ramdam niyang nahihiya na si Samuel pero nalakasan pa rin ito ang loob na masabi lang sa kanya ang lahat. Tama nga ako. Nagsiselos ka nga. Kunwari ka pa eh. Pang-asar ni Luna rito. Mahal kita, Luna. Matagal na. Sa totoo lang, mas nauna nga ako kay Joshua eh. Nang mapansin niya nagkakagusto ako sa'yo, kaya siya lumapit at niligawan ka. Oo, mali ko kasi. Hindi ko nilakasan ang loob ko at lumapit sa'yo. Lumayo ako, Luna. Sinubukan kong lumayo para hindi kita maagaw sa kanya. Lalo na't nakikita ko masaya ka. Pero nang nalaman kong pangluloko niya, bumalik ako. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magiging torpe. Pero wala eh. Natatakot pa rin akong umamin sa'yo. Takot na takot ako na nag-text sa akin si Joshua at sinabing magde-date kayo. Pinuntan ko ang address na sinabi niya para kumpirmahin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nakita kita ron. Kasama mo siya. Makinig ka sa akin, Samuel. Nakipagkita ko sa kanya noon para sabihin sa kanyang tumigil na siya at ikaw ang mahal ko. Nilinaw ko sa kanya na hindi na ako makikipagbalikan pa. Nanatili pa ako ron dahil nakiusap siyang samahan ko siya. Sorry kung hindi ko nalinaw sa'yo. Sorry kung hindi malinaw na kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Mahal din kita. Napangiti si Samuel nang marinig iyon. Kung alam mo lang, kung ilang beses kong hiniling sa Diyos
na marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Mahigpit siya nitong niyakap. Para hindi masayang ay silang dalawa ang nag-date roon. Tingnan mo, malamig na ang kape. Saka sila nagtawa ng dalawa. Naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Naghanda na rin si Luna dahil maayos siyang ipapakilala ni Samuel sa ina nito. Paano kung ayaw niya talaga sa akin? Naghanap nga siya ng makaka-blind date mo, di ba? Gusto niyang umalis na ako. Kinakabahang sabi ni Luna rito. Mahal, gusto ka ni Mommy. Sigurado ko, matagal ka nang gusto ni Mommy. Kahit walang kasiguraduhan ay naniwala siya kay Samuel. Hindi niya inaasahan na masaya siyang sinalubong ni Mrs. Severino. Ang pretty mo talaga. Alam mo bang ikaw ang bukang bibig ni Samuel? Palagi, sa tuwing katawagan ko siya. Nasa Statesman o sa Pilipinas. Kahit saan puro siya Luna. Mom, wag mo naman akong expose. Nahihiyang sabi niya sa ina. Ay sus, nahiya ka pa. Natawa si Luna sa dalawang mag-inang nag-aasaran. Kung gaano kaayos ang relasyon nilang dalawa ni Samuel, ay ganoon naman sa ina nito. Napakabait at tanggap siya nito. Wala lang pala siyang dapat ikaalala. Naalala niya ring nakulong ang ama ni Joshua sa pagpatay ng asawa nito. Tama ang kutob ni Samuel na si Mr. Conrado ang pumatay. At hindi lang isang simpleng aksidente ang lahat, kundi sinadya. Hindi ko alam. Wala akong alam. Akala ko aksidente lang yung nangyari kay Mommy. Umiiyak na saad ni Joshua. Mahigpit namang niyakap ni Mrs. Severino si Joshua. Tinimpik ni Samuel ang balikat ni Joshua para i-comfort ito. Ngayon nakuha na rin sa wakas ni ate ang hustisyang para sa kanya. Sigurado akong matatahimik na siya. At saka Joshua, ikaw ang kapatuloy sa kumpanya ng pamilya mo. Make your mom proud. Mahinahong sabi ni Samuel kay Joshua, dahilan kaya mas lalo itong naiyak. Tumango-tango si Joshua at hindi na napigilan ang sariling yakapin si Samuel. Simula noon, napapansin na niya ang pagbabago kay Joshua. Hindi na ito katulad ng dati na umaasa lang sa ama nito. Tinutulungan naman ito ni Samuel kapag may tanong ito tungkol sa pagmamanage ng kumpanya. Nagtulungan ang magtito para maging maayos ang buhay nilang dalawa bilang CEO. Sorry sa lahat. Sorry sa panluloko ko. Sorry sa pananakad ko sa hayop physically. I'm so sorry. Promise, hindi ko na kayo guguluhing dalawa ni Samuel. You deserve each other. Paghingi ni Joshua ng tawad sa kanya, pinatawad niya rin ito nang mapansin ang pagbabago at pagiging sincere ni Joshua. Anniversary ng Severino Company. Magtitipon-tipon ng mga scholar nila. Kasama na roon si Luna. Naghanda na siya para makaharap ang sponsor na si Samuel para magpasalamat rito sa malaking tulong na ibinigay sa kanya. Sabay silang pumunta ni Samuel sa venue. Tiningnan ni Luna ang iPad niya para sabihin kay Samuel ang mga malalaking tao na nasa event at mga na-cancel. I didn't bring you here as my secretary, kundi bilang girlfriend ko, Luna. Hindi pretend girlfriend, kundi totoong girlfriend. Kinuha ni Samuel ang tablet niya at iniwan iyon sa kotse. Nauna itong lumabas at pinagbuksan siya ng pinto. Hinawakan ni Samuel ang kamay niya habang papasok sila sa loob. Nang magsimula ng event ay marami pang mga sinabi ang MC para nakilala ang mga nasa event. Kasama ni Luna sa isang malaking table si Samuel, ang mami nito na si Mrs. Severano at si Joshua. Hato na ang head ng event na ito. Let's welcome Mr. Samuel Severino. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Samuel at nagtungo sa stage. Ngumiti si Luna nang tumingin ito sa kanya. I just want to say, I love you, Luna. Hirit pa ni Samuel dahilan kaya napunta ang atensyon ng karamihan sa kanya. Kinikilig pa ang iba at nangaasar pa. Mas malakas pa ang tili at kilig ni Mrs. Severino. Sa lahat ng scholar ko, thank you. Salamat kasi hindi niyo ako binigo. Mas pinili niyong piliin ang sarili at pa rin ang pangarap. Hindi napunta sa sayang ang lahat ng pera. Proud na proud ako sa inyo. Hindi ko na ito pahahabain para makakain na tayo. Gutom na rin kasi ako eh. Biro pa ni Samuel kaya nagtawanan ang lahat. Nang bumaba si Samuel sa stage ay nagpalakpakan sila. Humalik si Samuel sa noo niya bago umupo sa tabi niya. Nakakahiya. Sinali mo pa talaga yun. Palihim na kinurot ni Luna ang tagiliran ni Samuel. Hindi ko mahihiyang sabihin sa lahat kung gaano kita kamahal, Luna. Kung pwede lang, ipagsisigawan ko sa mundo kung sinong girlfriend ko. Gagawin ko. Hinawakan ni Samuel ang kamay niya na nakurot dito. Hiramin ko lang ang girlfriend mo. Hinila siya ng ina ni Samuel palayo sa anak nito. Kakain na tayo, okay? Dapat malusog ka.
Malakas ka para kaya mong dalhin ang anak niyong dalawa ni Samuel. Bigyan niyo ako ng apo. Dapat bago ako mamatay, ay masilayan ko ang mga anak ninyo. Mahinang natawa si Luna dahil sa sinabi nito. Hindi pa po kayo mamamatay, Mom. At saka po, maabutan niyo pa po. Ako pong bahala. Kaya gusto kita eh. Kinikilig pa na sabi ni Mrs. Severino. Hindi umalis sa tabi niya si Samuel kahit na gusto pa ni Mrs. Severino na makipag-usap at makasama siya. Si Mrs. Severino na rin ang sumuko at iniwan silang dalawa. Lumabas na muna si Luna para magpahangin sandali dahil parang sobrang daming tao sa loob. Nandito ka lang pala. Niyakap siya ni Samuel mula sa likuran. Hinaplos niya naman ang kamay nitong nasa tiyan niya. Salamat. Hindi ko maaabot yung kung nasan ako ngayon. Kung hindi dahil sa scholar mo, malaking tulong siya sa mga kagaya naming walang pangsuporta at walang perang pangpaaral. Buong pusong pasasalamat ni Luna. So proud of you. Hinaplos si Samuel ang buhok niya. Hindi ko talaga gets kung anong minahal mo sa akin. Pero, ramdam kong mahal mo ko. Ramdam na ramdam ko. Alam mo kung anong minahal ko sa'yo. Kasi, alam mo kung paano piliin ang sarili mo. Sa mga oras na parang iniwan ka ng lahat. Humahanga ako sa tapang mo dati pa. Mas pinapahanga mo ako ngayon. Dahil mas pinili mo ang ikakabuti ng puso mo. Pinili mo ko. Nagpigil ng ngiti si Samuel habang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi rin ito napigilan. Mas lalo lamang itong namula sa kilig. Natawa na lamang si Luna rito. Mahal din kita, Samuel. Salamat. Dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, okay? Pinisel niya ang pisngi nito at halikan ito. Thank you, Luna. Thank you for choosing yourself and loving yourself first. And thank you for choosing me. Hindi kita bibiguin. Mamahalin kita ng buong buo. Ibibigay ko sa iyo lahat. Dahil deserve mong lahat ng kagandahan at kabutihan sa mundo. Mahal na mahal kita. Hinaplos ni Samuel ang pisngi niya at hinalikan siya ng buong puso. Pinagsisihan ni Luna ang mga taon na sinayang niya para mahalin ang maling tao. Pero nagpapasalamat siya dahil sa sakit na iyon, nakita niya ang lalaking totoong magmamahal sa kanya. Ang kwento ni Luna ang nagpapaalala na hindi naman mali ang unahin ng sarili. Dahil sa huli, ang sarili mo lang ang malalapitan mo kapag iniwan ka na ng taong minahal mo. Kapag alam mong hindi na tama, umalis ka na. Kapag alam mong nauubos ka na, hindi masamang bumitaw at piliin ang kapayapaan ng puso. Magtiwala lang sa Diyos dahil ibibigay niya rin sa iyo ang mga taong mamahalin ka ng buo. At dito na nagtatapos ang kwento ni Samuel at Luna. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Miss Land. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.